Ano ang safety measures put in place ng mga nagli-lead nitong biyaheng ito? Okay, so unang-una, ito yung mangyayari, Lord, mula sa Masinloc, pupunta nga sa 20 nautical miles away from shore, kung saan sinasabi nila, EEZ na ito. Yes. At dito sa 20 nautical miles, ay magkakaroon ng regata, solar fishing po. Tapos, dito maglalagay ng mga atin ito, buoys, na yun nga yung parang statement doon natin ito. At doon na yung first round of distribution of food packs sa mga mangingisda doon sa 100 na kasama doon sa regata. So yun ang una. First mission of the day, 20 nautical miles away, EEZ na yun, regata, buwis, tsaka pagkain. Okay. At pagkatapos noon ay magta-travel ng 100 nautical miles papunta sa Bajo de Masinloc. Pero, yun nga, dahil nga hindi tayo ay nakasara, hindi tayo talaga makakasampa sa Bajo de Masinloc. At hindi naman natin magkapag-12 nautical miles sa territorial sea ng Bajo de Masinloc, medyo delikado na. Ang goal lang nito ay 30 to 40 nautical miles away from Bajo de Masinloc. Usually, dito sa 30 to 40 nautical miles, ang nangyayari dito, shadowing at radio challenge. So, ang kwento sa atin ng ating itong coalition, ang instruction sa kanila kapag sinado ng Chinese Coast Guard, itong mga vessels natin, ay didiretso lamang. Second step niyan, kapag na-radio challenge na, isang tao lang ang sasagot mula sa ating itong coalition, at yan ay si Rafaela David, ang commander nitong mission ito. At third step, yung evasion. Pag nandiyan yung Chinese vessels, dahil pagdating sa pag di natin sigurado kasi pag 30 to 40 nautical miles, baka doon pa lang, may dangerous maneuvers na, evasion na. Tapos, mag-aantay ng queue ang buong convoy mula sa Philippine Coast Guard kung dapat na nga bang bumalik, kung oras na bumalik. Ang PCG naman ay magpapadala ng isang 44-meter vessel, ito yung PRP Agakay. Ito rin yung na-involve kung matatandaan ninyo dun sa water cannoning incident 3 weeks ago. Pero tatanong pa sila kung meron pang pwedeng sumama na PCG vessel o BFAR vessel. Sa ngayon, ang sigurado pa lang ay isa. Pero sinabi naman ng Philippine Coast Guard ay sila ay magpapatrolya sa lugar. Gretch, sorry, pwede bang magpapihit lang muna ulit kami before we continue on? Oo, nag-fluctuate pa rin kasi signal. Sorry, Gretch, ha? Hello? Yes. Can you hear me? Yan, mas okay. Gretch, balikan ko lang yung sinabi mo kanina, no, yung shadowing. Ano yung plano ulit na mangyari kapag mangyari yung shadowing ng China or kung ano pa bang incident yung pwede mangyari in this mission because alam naman natin yung mga insidente katulad nung na-abort na mission nung December. Okay. Ang instruction kapag nagshadow na ang Chinese vessels ay dire-diretso lamang. Pag nag-radio challenge na ang Chinese Coast Guard, ay isa lang ang sasagot mula sa atin ito coalition at yan ay si Rafaela David, ang commander. Tapos ang third step ay evasion. Pag nagbo-blocking maneuvers na itong mga Chinese vessels. Habulan ito. They will take the cue from the Philippine Coast Guard if it's time to turn back. Gretch, ano raw ba yung rationale kung bakit si Paeng o si Rafaela David ng Akbayan ang sasagot if ever sa radio challenge? Meron daw bang dahilan ito? Lord, bukod sa siya ang commander talaga nitong civilian convoy na ito, meron din kasi silang tinatawag na Angels of the Sea, kung saan madalas kapapaihan ang pinagsasalita nila doon sa radio dahil kumbaga mahinahon ang boses ng mga kapapaihan. So ako, tingin ko sa akin nalalaman ay maaaring isa yon sa mga mabigat na dahilan kung bakit siya rin napili na makapagsalita doon sa radio. Okay. More or less, nasa 250 plus daw ang
kasama sa buong convoy, civilians, volunteers from the coalition Fisher Folk, pati na youth, local and foreign media. Okay, Gretch, ano ang ine-expect mo na pick up ninyo na siguro based on experience na nangyari last December? In terms of comparison ng kilos dito, expectations, etc. Nako Lord, sabi ko nga kanina, medyo mas kalmado ang mga tao dito ngayon, hindi nga ras, kasi mukhang napaghandaan ang mga maaaring mangyari out sea. Contingency planning, sabi nila, for every scenario, meron silang response, meron na silang nakahandang gagawin. Nung unang convoy, matatandaan natin, yung kapitan ay civilian captain. Yes. But this time, the captain are fisher folk who are used to the seas of Zambales. So alam na nila kung baga yung terrain dito. No? So medyo malaking kumpiyansa na from that end pa lang. Tapos may goal setting din sila dito, Lord, na kasi nung una sa first civilian convoy, ang goal nila is to reach all yung Patag and Lawak Island, pati makaikot sa may Ayungin. Ngayon, hindi na gano'n ang kanilang goal. Ang goal setting nila ay unang-una makapagregata, pangalawa malagay yung buoy sa ating EEZ, at pangatlo makapag-distribute ng food and fuel supplies. So, it's adjustments sa expectation at saka yung markers of success. Tingin ko, yun yung nagpapakalma dahil hindi naman pipilitin kumbaga kung hindi nakakayanin dahil safety nga yung priority. Pero sa totoo lang, ito sabi ko, medyo kinakabahan yung ilan sa mga kasama natin kasi mas maliit na fishing boat yung sasakyan. Hindi na siya malaking vessel katulad noon. Pero sabi naman sa atin, 1:1 ang life vest dito. Gretch, you were saying may plano no, for different scenarios. Pag nagkaroon ng water cannon attack, ano ang gagawin? Ano ang plano for that? Denise, ang sabi naman nila, hindi naman daw aabot doon. That's usually the water cannoning happens 12 nautical miles and 2.5 nautical miles away from Bajo de Masinloc. Kumbaga, pag pumasok ka sa territorial sea ng Bajo de Masinloc, doon nangyayari yung water cannoning, ramming, at saka total destruction. So, hindi naman aabot ng convoy doon. Hindi naman nasabi nila sa atin. Hanggang 30 to 40 nautical miles away lang tayo, kung saan shadowing at radio challenge lang ang madalas na nangyayari. Okay. Gretch, anong oras ang start ng paglalayag ninyo at ang estimate niyo na oras ng pagbabalik? Okay, ang ating estimate na pag-assemble bukas ay 3 a.m. We will depart from Botolan, from here. Tapos pupunta po tayo sa Masinloc. At mula sa Masinloc, 6 a.m. maglalayag na. By 9 a.m., we are expected to be at the EEZ of Zambales, where we will place the buoy, do the regatta, and do the first round of supply and fuel distribution. By Thursday, 6 a.m., dyan inaasahan makakarating ang civilian convoy sa vicinity ng Bajo de Masinloc. So, mukhang gabi mangyayari kung yung journey to Bajo de Masinloc, kaya kailangan mag-ingat talaga dahil meron na ilang vessels dito na in the dark na hindi nakikita ng automatic identification system. Alright. Nako. Gretch, ano man ang mangyayari, ingat lagi at kailangan makita ka pa namin dito back in the studio. Alright, Gretch, ano yung pwede mo kwento sa amin, ano yung mga binaon mo sa iyong bag? Ano yung marami kang in-stock? Sa aking backpack? Ako, may dala akong gamot pang biyahilo. May dala akong maraming wipe. Wine? Kasi yung pang CR, Wipes. medyo Wipes? daw. Oo. Yung tinatanong ni Mr. Manny Mugato, saan daw kayo magsi-CR? Parang may butas lang eh. Laban na Yung yan. iba may butas, yung may iba may inidoro. So, ang game plan ng mga babae dito ay huwag na lang kumain.
Huwag para kumain. hindi tayo ma-number 2. Walang garbage in, walang garbage out. Oo. Pero una ko rinig, wine. Pwede rin yun. Pampatanggal ng hilo yun. Matagal lang kaba. Oo. Naku, Pero, pinagbawal yan sa civilian convoy, Lord. pero baka sila pa'y mauna na mang-away ng ano. Anyway, okay? Gretch, ingat ka. Ingat lagi. Maraming salamat sa iyo, Gretch. Gretchen ho, ang One News host po na nagko-cover po sa Second Civilian Mission to the West Philippine Sea. Ingat, Gretch, ha?